Heto na no, handa na ba kayo? Dahil ngayon, makikita nyo na ang isa sa pinakabrutal pero pristine na hunter sa Ant Kingdom, ang Hypergnathus Venator. Alam kong na-miss nyo sila, na-miss nyo yung eksena sa kampo ng mga Hypergnathus Venator natin. Kaya ito na. Simulan na natin ang eksena. Hindi simpleng feeding lang ang makikita natin ngayon, no? Ito ay isang live hunter episode ng ating Hypergnathus Venator. Bago magsimulang aksyon, no? Nilagay natin yung prey sa malapit sa entrance. Tahimik lang sa umpisa, pero agad na nakita ng scout. May napansin siyang kakaiba. Yung antena at puweto, gumagalaw ng mabilis. Nagbibigay ng signal sa mga kasama niya. Parang sinasabi niya na, mga pre, may target sa labas. Tahimik sa paligid, no? Pero kung titignan mo ng mabuti, may tensyon na nabubuo sa paligid. Ang mga scout na langgam, tila nakikiramdam. Ang tipaklong naman, clueless sa nangyayari. Nagtatakang gumagalaw, walang idea sa panganib na papalapit. Nagsimula na agad yung mga langgam natin sa stalking phase nila, no? Paikot-ikot sa paligid ng tipaklong, hinahanap ang perfect angle para umatake. Minsan humihinto sila, no? Nagmamasid at sinusukat ang distansya. Makikita mo ang tibay ng kanilang koordinasyon. Walang ingay, walang panik. At dito na nagsimula ang aksyon. Mula sa gilid, biglang tumalo ng isang Hypergnathus. Diniretso sa puwet. Ayun, kaboom! Kita nyo ba yan? Lupit, no? Tinutusok niya pa gamit ang kanilang matulis na sting. Nagpapalabas ng venom na magpaparalyze sa tipaklong natin. Makikita mo ang struggle ng tipaklong. Pumipiglas siya pero bawat galaw niya ay lalo lang nagiging advantage para sa mga langgam. Unti-unti nang nawawalan ng lakas yung tipaklong yung isa sa mga hunter na nanatiling nakatingin sa gumagalaw na bagay. Noong nakita nilang gumagalaw pa yung tipaklong, ayun, kumagat ulit. Di pa nga siya dyan tapos Sinundan niya pa sa may gilid habang tumatakbo yung tipaklong. Para akong nanonood sa isang action movie. Lupit talaga ng mga Hypergnathus natin. Pangbato, pangdayo sa hunting session natin. Lupit, no? Dito natin makikita, no? Wala yan sa laki sa mundo ng mga langgam. Makikita natin na halos doble or triple pa yung laki ng tipaklong sa kanila. Kayang-kaya nilang pataubin. Talagang ang kahanga-hanga ang kanilang bilis, lakas at disiplina sa pag-atake. Hayaan na lang muna natin sila dyan at ipagpatuloy ang kanilang pag-hunt. Hypergnathus Venator. Kilala bilang matapang na mandirigma sa mundo ng mga langgam, pero bukod sa husay sa paghuhuli, sila rin ay certified na OC pagdating sa kalinisan. Napansin ko lang din to, no? Pagkatapos silang mag-hunt, yung sobra nilang pagkain kahapon, nilalabas ng isang scout, hindi nila iniiwan yung tira nila sa loob ng nest. Imbis na iwan ito, nilalabas nila ito sa labas ng outworld pa. Itatabi nila ito sa isang piling lugar, parang sariling basurahan. Naglagay nga din ako dito ng patay na tutubin, no? Kala ko dadalhin sa nest. Kala ko kakainin. Choosy yung mga hinayupak. Nilagay lang sa basurahan. Nilinis. Ayaw ng patay. Ayaw ng pre-killed. Gusto gumagalaw. Diretso lahat sa tapunan para malayo sa queen at mga brood nito para iwas bakterya at fungi na din sa nest. Ganito sila magtrabaho. Bawat dumi, bawat tira, nilalayo sa lugar na kailangan nilang laging malinis para iwas bakterya, iwas sakit, iwas bad smell. Ito na nga yung sumunod kong ginawa sa kanila, no? Inalis ko sa basurahan yung mga kalat nila at kinalat sa outworld. Tignan mo tong ginagawa nila. Pilit na binabalik sa basurahan nila. Sinasabi nila sa akin na, bossing, dito yan Galing nila, no? Parang may sariling isip. Kaya kung iisipin mo, no, kahit langgam, may disiplina sa basura. Itong isang scout po, tinangay na yung ulo ng tutubi. Winawagayway na sa akin na kunin mo na please. Kung saan na pinupunta, maalis lang Oo na, lilinisin ko na. Eto na nga, no, lilinisin na natin. Sakto din namang dito namumugad yung mga isopod natin. Kinakain yung mga tira nila. Leftover ng mga Hypergnathus Venator natin. Tama muna yung mga mukbang ng isopod. Naiirita na yung mga langgam natin. Kailangan na nating tanggalin tong mga tira nila. Kakahiya naman sa kanila. Ayos din itong mga langgam, no? May waste zone. Ito na yung ginawang basurahan. Ganito ang proseso. Kapag tapos na ang pagkain, kukunin ng worker ang tira at dadalhin ito sa isang piling lugar. Kadalasan sa malayo sa brood at queen. Galing!
Ganitong paraan, nananatiling malinis at ligtas ang brood chamber mula sa bakterya, fungi na pwedeng pagmulan sa mga nabubulok na pagkain. Kaya sa susunod na makita mo ang mga langgam mo na tila abala sa pagliligpit ng kung ano-anong bagay, baka hindi sila basta naglilipat, baka nagtatapon sila. At sa mundo ng malanggam, ang kalinisan ay hindi ugali. Ito ay survival. Sa bawat tira ng pagkain, sa bawat balat ng insekto na tinatapon nila, nakatago ang sekreto ng kalinisan ng kolonya. Sa mata ng tao, simpleng basura lang ito. Pero sa mga Hypignathus venator natin, no, ito ang pagitan ng kalinisan at kapahamakan. Dito, walang kalat na natutulog sa pugad, walang tira na naiiwan para sa mga peste. Ang bawat piraso ng basura ay inaalis. Hindi dahil maarte sila, no, kundi dahil dito kasalalay ang buhay ng reyna at ang mga susunod nitong henerasyon. Sa mundo ng mga langgam, ang kalinisan ay hindi lang ugali, ito ay sandata. At kung sila nga, no, kahit maliliit, kayang panatilihing malinis ang kanilang tahanan, ikaw pa kaya? Kaya dito sa Langgam Lens, ang maliliit na nilalang ay siya ang bida. Follow Langgam Lens.